Well, magandang araw po sa inyong mga lahat, mga kakwela, mga kababayan, mga kapatid. So, ang kwelang-kwelang topic na ating tatalakayin ngayong araw ay isang napakahalagang topic ukol sa relihiyon o may kinalaman sa salita ng Diyos. So po, ito isang napakahalagang bahagi o isang napaka-crucial na bahagi sa ating paghanap sa totoo, sa totoong relihiyon at doon sa totoong mangangaral ng Diyos. Kasi marami pong magsulputang mangangaral ng Diyos na marami pong nagsulputan na nangangaral ng salita ng Diyos at karamihan dito ay hindi sa Diyos kaysa doon sa totoong nagsasalita ng aral ng Diyos. At ito po ay mababasa natin sa Mateo 24:24. Ganito po ang sabi ng Kristo. Mapanganib po kasi ang panahon natin ngayon, lalo na kung naghahanap tayo ng totoo. So, marami pong bula ang Kristo. Ganito pong nababasa doon. Sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. So, nagbabala po si Kristo ukol sa mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta o yung mga ngaral po yan sa ating panahon. So ngayong araw, tatalakayin natin paano mo malalaman kung sa Diyos yung propeta o yung mga ngaral. So ang isang basihan po dyan ay matatagpuan din natin sa kasulatan gaya ng nakasulat doon sa unang Korinto 14:37. Ganito po ang mababasa dyan. Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So ang basihan po dapat ng mga ngaral na mga ngaral sa tao, kasi sabi kung iniisip ng sino man na siya'y propeta, di ba kanina doon sa 24 ng Mateo, marami magsisilitaw ng mga bulaang propeta, kasama doon yun. Dapat ang propeta pala ang basihan sa pangangaral ng Ebanghelyo o yung kautusan ni Kristo. Dapat base lamang sa nakasulat doon sa ating tinatalakay, doon sa 14:37 ng unang Korinto. Sabi doon, kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So yung utos po ng Panginoon, nakasulat na po yun. Sabi yun ni San Pablo. So, yan ang ating magiging basis ng ating pag-aaralan ng salita ng Diyos. Nandun po ang fundamentals, nandun po sa salita ng Diyos na iniligaw na po ng maraming mga ngaral. Babala po yan ni Kristo na marami nga magsisilitaw ng mga bulaan. At ang Panginoong Jesucristo, maraming beses niya pong sinasabi yan. Ang halimbawa dyan, yun nandun sa 7:17 ng 1. Sabi po niya doon, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Bakit? Sapagkat ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian nang sa kanya ay nagsugo, ay ang gayon ang totoo at sa kanya walang kalikuan. So, ang ibig sabihin dyan ni Kristo, yung aral dapat laging magmumula sa Diyos. Salita dapat ng Diyos, hindi magmumula sa sarili ng mga ngaral. So, anong mga example na may mga ngaral na nagsasalita na mula sa kanilang sarili? Abay, marami po. Maraming nga pakaligaw na turo ng mga ngaral sa ating panahon. Isa na dyan, yung turo ng mga paring Katoliko. Example lang po ito. Hindi po ako mga atake. Ang halimbawa dyan, yung turo nila na meron daw purgatorio. Na doon daw napupunta yung mga makasalanan. Doon daw paparusahan sa purgatorio. So sa kasamang palad,
Wala po nun sa Biblia. Wala po sa Biblia ang purgatorio. Lahat po ng bagay na may kinalaman sa reliyon, nakasulat po yan sa Biblia. Wala pong kulang. Hindi po kulang ang Biblia. So, sa ganun, malalaman natin na yung propeta nagsasalita na wala sa Biblia ang tinuturo, hindi po sila sa Diyos. Ayan, yun po ang ating magiging basis. So, sino ngayon yung mangangaral na sa Diyos? Yan po ang napakahalaga. At ako, nung unang panahon ng aking pagrereliyon, sa awa ng Diyos, may isang mangangaral na naririnig ko na nangangaral, pero hindi ko siya pinapakinggan ng una. Ayaw ko sa kanya kasi tinatamaan ako sa mga sinasabi niya. Masakit siya magsalita, pero alam, parang may ano na ako sa sarili ko. Tama naman sinasabi niya kasi sinasabi nga niya nasa Biblia yun. Kaya lang hindi ko matanggap kasi siguro hindi ko pa panahon na tumanggap ng totoo. Pero sa ngayon po, yung mangangaral na yun, siya ang aking mangangaral na siya rin palang kahihinatnan ko. Kasi ganito yun. Nang una, nagbasa kasi ako ng Biblia. Nagbasa ako ng Biblia. Tapos nakabasa ako doon. Nandun yan sa Mateo 5:30. Patuloy. Nandun yan nakasulat. Sabi, at kung ang iyong mata ang magkapagpatisod sa iyo, ay dukitin mo. At kung ang iyong kamay ang makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mas maiging umakyat ka pa sa langit, nakulang ang mga sangkap, kaysa mapunta ka ang iyong buong katawan sa impyerno. Nagulumihanan po ako sa nabasa ko yun. Nagkaroon ako ng maraming tumatakbo sa isip ko, bakit kailangan putulin yung kamay? Kasi alam ko sa sarili ko, ito ang ginagamit natin upang magtrabaho. Ang mata upang makakita, bakit dudukitin? Bakit kailangan putulin? So nagkaroon pa ako ng parang confusion na bumagabag na tanong sa akin. So ganito ang nangyari. Naghanap ako ng mga mangangaral na maaaring sumagot doon sa tanong ko. At isang isinuri ko dyan ay ang mangangaral sa GIL, si Brother Eddie Villanueva. Nag-aabang ako doon sa kanya mga sasabihin, mga paliwanag. Pero nauwi lang sa na-prostrate ako kasi wala siyang sagot. Puro believe in Jesus Christ, accept Jesus Christ as your personal Savior. Puro ganun. Tapos mananalangin sila, kakanta. Wala akong narinig na wisdom. Nakapagsuri din ako sa iglesia ni Cristo, ni Manalo. Wala po. Kasi sa kanilang pangangaral, sabi, ang Cristo sa kanila, tao. Doon pa lang umatras na ako. Ang Cristo tao? Paano naging tao yun? Si Maria at si Jose, hindi naman sila nagtalik ng mag-asawa. So, hindi tao si Cristo kasi anak ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Kasi birhen pa nga si Maria. So, naghanap pa ako ng ibang mangangaral. Nasumpungan ko rin yung si Kibuloy. Wala po akong maramdaman na sense sa kanila. Kasi puro pinapangaral sarili niya. Siya raw ang anak ng Diyos. So, ang alam ko kasing anak ng Diyos, si Kristo. So, sa madaling salita, nagsuri po ako. Meron pang iba't iba akong nasuri na mga mangangaral, nangangaral ng salita ng Diyos. Ayun, puro milagro naman. Puro kantahan, ganun at ganun, wala akong makita. So, ang isang mangangaral na ito, nagsiselfone ako dati. May TV kasi ang cellphone. Isang beses, nadadaanan ko siya sa TV, nangangaral sa UNTV Television, Channel 37. At
yung tao na yun na mangangaral, kinakainisan ko. Ayoko sa kanya, makita ko pa lang yung buka ng bibig niya, yung salita, yung kanyang tinig, ayoko. Pero that time, parang may nag-udyok sa akin, sige pakinggan mo. Mabilis lang kung ano, edi layasan mo kung ganun din siya. So ganun na nangyari. Pinakinggan ko yung parang bumubulong sa isip ko. May nagtatanong kasi Bible exposition yung kanya. Nagtanong, sabi, Brother Eli, masama ba ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Ang gandang tanong. Inaabangan ko kung ano isasagot. Di sabi ni kapatid na Eli, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay masama kasi ang dapat sambahin mo ang totoong Diyos. Kasi kung ikaw kakain ka ng tinapay, dapat ang kakainin mo totoong tinapay, hindi tinapay-tinapayan. Dapat ganun din sa Diyos. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Dapat ang sambahin mo yung totoong Diyos. At bumasa siya ng isang talata doon. Yun na ngayon nasa 5:7 ng Deuteronomio. Sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanuan, kawangis ng anumang ano nasa langit, nasa lupa, sa ibaba sa lupa, sa ilalim sa tubig. Huwag mong nilikuran sila. Doon pa lang, biglang may nagbago sa loob ko. Narinig ko yung pang-aral ni kapatid na Eli. Eksakto sa Biblia ang kanya sinasabi. Nagbukas po ang puso ko sa mga aral na yun. Kaya nang nais kong ibahagi sa inyo. Makinig po kayo sa mga programa ng Ang Dating Daan sa YouTube, sa Facebook, sa iba't ibang social media ng Ang Dating Daan. Masusumpungan niyo po doon na mga katanungan doon. Kompleto po. Para mas maraming tanong sa relihiyon ang maliwanagan kayo at masumpungan ninyo yung sinasabi ko sa inyo kanina tungkol sa mangangaral na sa Diyos. Kasi kapatid na Eli pa nagsalita yun tungkol sa salita ng Diyos ang sinasabi niya, walang dagdag, walang bawas. Ganun siya. Yun ang sinasabi dun sa 14:37 ng unang Korinto. Sabi doon, kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan po. Napakagandang basihan. Ang basis talagang tamang basis ay yung salita ng Diyos. Wala nang iba. Kaya kung naghahanap kayo ng mga ngaral na sa Diyos, inirekomenda ko sa inyo ang kapatid ni Eli Soriano. Panoorin niyo po. Abot pa kayo sa mass indoctrination. Pwede pa pong umabot. At masusumpungan ninyo yung mga salita ng Diyos. Kay tagal nang itinago ng mga bulaang pastor, mga ngaral, ang iba't iba. Marami po. Kaya kung loloobin, makinig po kayo sa kapatid na Eli Soriano para lahat ng tanong nyo tungkol sa spiritual, tungkol sa reliyon, masasagot na ng buong buo, walang dagdag, walang bawas. So, ganun po. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. So, salamat po. Sana pagbigyan niyo po ang aking paanyaya sa inyo. So, salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Salamat. Salamat sa inyo.